Okay, ayan kaibigan, dito po sa, o dyan po sa Malaysia, sa Kota Kinabalu, Sabah is Malaysia, and of course, dito po sa Maynila. And of course, ang mga kababayan natin dyan po, you're doing fine. And welcome po sa programa, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is February 26 po, kahapon is February 25, and bukas is February 27. So, tapos na po ang celebration ng People's Power kahapon dito sa Manila. And it was the 39th year, no? Anniversary ng People's Power, which took place in 1986 on this day, February 25th. Tapos na po. And later, I will I'll give you some clippings pa, no? Mga video clips na I will be sharing with you dito po sa program para at least you will be able to have an idea kung paano po nag-celebrate ang mga Filipinos sa 39th anniversary of People's Power or EDSA Revolution. And also I'll also be touching on the issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. May mga updates tayo. And of course, anong ginawa ang mga senatorial slates or mga kandidato para magiging senator, no? Come May 12th. What did they do during the celebration of the People's Power? Ang kampanya nila po. I will also include this in my program today. And also, mayroon din po nangyari yon oral argument sa Supreme Court, no? Regarding ang issue ng PhilHealth. And I will also be sharing with you some of the video clips that I managed to record, record during this, sabihin natin, ang oral argument. I think this is the second one, oral argument po. And kaya bahala po maghusga kung ano talaga ang sitwasyon ng PhilHealth. And mayroon din tayong mga issues tungkol sa impeachment na ano ba, si Marcos, is he going to call for a special session dyan sa Senado to jumpstart ang trial, ang impeachment trial ni VP Sara? All these things you are going to be informed during ang program natin dito sa Nick Talk, The Real Talk with Nico. In the meantime, I would like to say God bless us all, and sana lang po next kayo ang programa or ang day. Today is Wednesday. Wednesday yung ngayon? Yeah, today is Wednesday. Hopefully, you are starting the day in a very good mood and inspiring talaga ang day ninyo po. No? So, let's start with our program today. Okay. To start with, mayroon yung mga haka-haka, mga issue po regarding kaya daw po mag-start ang trial ni VP Sara and we heard that si Senate President Chis Escudero already said that after the election po, no, when they return back to the Senate, no, after ang recess nila. And kailan po ang kung mag-start yun, kailan siguro yun po mangyari ang voting, whether VP Sara will be impeached or not. Kasi they will be voting. This is a political exercise po. And of course, when it comes to voting po, this will be number of games, no? Kung sino mas marami supporters just impeachment, then manalo sila po in case of either disqualifying or ang conviction will be against Sara Duterte or not po, no? But so far nakikita natin po, no, na if the trial will be held today, and siguro po it will last until kung mag overtime sila, na nakikita ko my own opinion, I am looking at it, siguro po si VP Sara will not be impeached dahil po number games ito po, no? And ngayon we have sino-sino mga most likely will not convict Sara, no? Will not impeach Sara. So mayroon tayo pag when we talk about ang grupo ni Sara,
Now, mayroon tayo si Senator Bato de la Rosa, mayroon tayo si Bongo, mayroon tayo si Villar. I think two of them, no? Two of them ang Villar. Mayroon tayo si Subiri, mayroon tayo si Gatchelian, sino yun? Joel, Villanueva, and Amy Marcos, nandyan pa rin. Most likely will not convict Sara Duterte, at saka sino pa dyan. Most likely, nakikita ko po mga 8 of them. So, kailangan lang sila po ng 8 lang po, no? Para hindi na ma-impeach si Sara Duterte. If the hearing or the trial will be held today, and maybe next week or after 2 or 3 weeks po, they will be voting already. Nakikita ko po parang hindi ma-impeach si Sara Duterte. Because remember, this is a political exercise po. And if she will not be impeached, medyo mahirap din yung magtanggap ang grupo ni administration, Marcos administration po, and of course ang Kongreso po, no? It will be a slap on the face on the part. But let's see po. These are just speculations lang po, no? Speculation, and don't think that yun na po, what I said, yun na po mangyari. Hindi yan po. So, okay, let's move on sa topic natin, especially ang question dyan. Kailan mangyari ang votation, ang voting process ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Let's listen to Senate President Francis Escudero po on this issue. Let's listen. Sandali, saan ba yun? Okay, sandali. Saan na yun? First video clip natin po. 30 seconds lang yata ito, no? 30 seconds lang ito. And let's listen to this. Hold on, hold on. Let's listen to this. Aminado naman si Senate President Francis Escudero na posibleng sa Oktubre pa pagbotohan ng Senado bilang impeachment court ang magiging hatol sa impeachment trial kay Vice President Duterte. Pag nag-trial, cross-examination na lang yan. Sa pre-trial, mag-agree na kung pera mga testigo. Mamarkahan ng ebidensya dahil dyan, pamati ko dahil masobra sa 3 bulan, 2 bulan ang trial. Yan pa, sabi ni Chis Escudero, most likely it will be in October pa po, no? Because if they're going to start after ang when they return to the Senate June 2nd, and si Senator Escudero already mentioned na siguro after ang Talk to the Nation ni Marcos po, no, sa July, then mag-umpisa na po. So most likely by October ang malalaman natin kung mag-impeach pa si Sara or Vice President Sara Duterte or not. Mayroon din mga issue whether kailangan pa ba ang to jumpstart ang trial ni VP Sara, kailangan pa ba ang call coming from Marcos or President Marcos Jr. ang special session po. Some were saying kailangan, some are saying not. Okay, let me share with you itong video po, no? Itong video clip that I managed to record, and for your information po. You hold on, You hold on. And ito po, the person is talking po is Undersecretary Claire Castro. Hold on. An awkward position on the part of the President. An awkward position on the part of the President to voluntarily call for special session, considering that there is this ongoing intrigues that the President is behind the impeachment proceedings. So it is better for the Senate to request the President, considering that even the President
made this pronouncement that if the Senate will ask him to call for special session, he will do so. Okay, yan po, no? Hindi na daw. It will be awkward for the President to call for the special session. Kaya nga sabi ni Undersecretary Claire Castro, sabi niya sana ang Senado na lang will be requesting for the special session to jumpstart ang impeachment trial ni Sara Duterte. Alright. So yun po, bahala na kayo po, no? And this time around, let's talk about yun, ano nangyari kahapon. Ano nangyari kahapon? When we talk about ang celebration ng People's Power, 39th anniversary of People's Power po. Okay, let's sabihin natin na I will share you ang some clippings regarding ang celebration ng People's Power. First and foremost, I will share with you itong EDSA report ni sino ito, ni Ted Filon yata ito this morning regarding the celebration ng EDSA kahapon. Let's listen to Ted Filon sa report niya po. Hold on. Sa mga biktima at mga bayani. Andito, let's listen to this. Hold on, Okay. Maggunita sa ika-39 na anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution kahapon. Kahit ito'y dineklarang Special Working Day o may pasok, nagkaroon pa rin po ng wreath-laying ceremony sa People Power Monument kahapon. Meron din pong 3 gun salute bilang pagpupugay at pag-alala sa mga biktima ng bayan, sa mga biktima at mga bayani ng martial law. May ilang pong progresibong grupo ring nagmarcha patungo po sa People Power Monument para nga sariwain ang diwa at kahulugan ng EDSA. Bukod sa mga nagrally po sa EDSA, nag-walkout din ang mga estudyante ng PUP sa Santa Mesa, Maynila bilang pakikisa sa EDSA anniversary. Daan-daang estudyante rin ang umikot sa loob ng mga pasilyo ng paaralan, bitbit ang kanila pong mga hinaing sa gobyerno. Alright, yun po ang report ni Ted Filon. And of course, medyo traffic sa Quezon City kahapon dahil po nandyan po ang mga supporters, ang mga rallyista sa celebration ng People's Power po. People's Power 39, the People's Power celebration or anniversary po. No? And of course, we reported yesterday that itong celebration or the other day, that itong celebration yesterday, February 25th, na it is no longer a public holiday, but it was a non-working, it's not a non-working holiday, but it was a working holiday po. No? And this is, I think, the second time, the second year, wherein our President, President Bongbong Marcos passed an executive order declaring that February 5th, 25th is a working holiday po. Working holiday. No pay, no work. Something like that. So, yun po, let's listen to ang defensa naman dyan sa Marcos administration regarding ito working holiday yesterday. Let's listen to this clipping po. Mayroon tayo po, no? Hold on. Hold on. Si Shasha yata ito, ang partner ni Ted Filon reported this news. You hold on. Ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi magsuspindi ng klase at Okay. Nandito po. ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi magsuspindi ng klase at pasok sa trabaho sa anibersaryo po yan ng People Power Revolution kahapon. Ginugunita ang anibersaryo ng EDSA bilang pag-alala sa pagpapatalsik sa diktadurya ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ito na ang ikalawang taon na hindi idineklarang special non-working holiday ang okasyon. Pero paglilinaw ng palasyo, hindi ito nangangahulugan na gustong burahin ng Pangulo ang nangyari
base sa kasaysayan. Ang gitna ng Malacanang, walang anumang aktibidad na may kaugnayan sa People Power Anniversary ang pinahinto ni PBBM mula nang maluklok ito sa pwesto. Hindi naman daw kasi kailanman mabubura at mababago ang kasaysayan. Alright, yun ang report po. And this time around, let me share you another video clip regarding ano ang significance of People's Power po yesterday's celebration. And I played this video clip yesterday, but I will replay it again today po. So on this, you will be able to have an idea po ano ang significant ng February 25th. Ano talaga ang People's Power po, People's Power. Because it happened 1986 and ito mga bagong generation, they are not well-versed or they don't have enough information of what really happened sa 1986 February 25. Okay, let's listen sa interview. Sana yun, sa interview ni Father Jerome Cecilio. Cecilio yata yun si Father Jerome Cecilio. And let's listen to this. Sana yun? Father Jerome Cecilio. Ano ba yun? Father Jerome Cecilio, 338. Hanap tayo ng 338, Sandali po. 338. Give me a minute. 338. Okay, nandito po. Let's listen to the GMA report yesterday ito po. Hold on 338, nandito 338. Okay. Hold on. Let's listen to this. Sa magaganap like replay. At Father, gaano po kahalaga na gunitain pa rin natin after 39 years, ito pong sa People Power Revolution, at ano po yung significance nito sa panahon natin ngayon? Mahalagang pagunita sa EDSA Revolution dahil pinakita ng sambayan ng Pilipino sa buong mundo na pwede tayong magkaisa, lumalaban tayo para sa laban sa katumalian, paninindigan tayo para sa tama, at ay pinaglaban natin ang karapatang pagtao, inayawan natin ang korupsyon. So ito ay mahalaga na makita ngayon ng bagong henerasyon para tularan natin. Hindi natin tinotolerate kung ano man ang nagagawang mali. Bagkus tayo ay dapat na manindigan at kumilos para masawata ang mga kamalian na nangyayari sa ating lipunan. Alright, Father, kanina binanggit na po natin yung iba pong mga activities na magaganap, like replaying, flag racing, and memory po. Ano specifically yung mga activities na gagawin po ninyo mula sa inyong end, yung grupo po ninyo, Father? Dito sa National Shrine of Our Lady Queen of Peace, ang gagawin naman namin ngayon ay mga liturgical, sacramental activities katulad ng pagdiriwang ng banal na misa. Yung araw na to ay gusto din namin na gunitain ang faith component ng nangyaring 1986 People Power. Madalas na nakikita po natin yung mga role-playing, yung participation ng mga politiko. Pero nais naman namin dito sa National Shrine of Mary Queen of Peace ay yung faith component ng ibig sabihin doon sa nangyaring revolution, ayon nga kay Cardinal Jaime Singh, ay meron talagang intervention ng Mahal na Birhen. Nabanggit mo rin yan, Maris, na napakahalaga ng naging kontribusyon, partisipasyon, intervention ng Mahal na Birhen kung kaya nagkaroon tayo ng mapayapa at matagumpay na EDSA Revolution. So ngayong araw, puro kami mga misa dito, nag-anyaya kami ng mga pare at saka obispo, at of course, inaanyayahan din namin ang taong bayan na ito naman ang pagkilala natin sa Mahal na Birhen at syempre sa ating pananampalataya at sa ating simbahan na naging bahagi din ng 1986 People Power. Okay, well, thank you very much. Yun po, ang replay na naman tayo. Nag-replay tayo, And I will share with you other video clips po. Anong mga reaction ng mga senadors, mga kandidato natin po for senator come May 12 po tungkol sa People's Power. Okay, let's listen to this. Ang mga reaction nila po, Reaction nila tungkol sa
anniversary of People's Power. Nandito po, let's listen. Okay, nandito, let's listen to this. Maging mapanuri at mapagbantay. Ito ang panawagan ni dating Senador at Liberal Party Senatorial Candidate Kiko Pangilinan sa mga Pilipino sa gitna ng kumakalat na mga mali at pekeng impormasyon kaugnay ng 1986 EDSA People Power Revolution. Nakita natin yung laganap na pangungurakot sa gobyerno, yung walang awang pagpatay sa isang dating senador at pinagtatakpan yung katotohanan, etc. We were there. So obviously for us, you cannot change, diba, the fact na ito ay nangyari. May paalala rin si Pangilinan sa mga botante sa batuhan ng paninira ng ilang politiko lalo na ngayong panahon ng halalan. Maging mapanuri. Alin ba dito ay dahil sinasabi dahil eleksyon lang? Alin ba dito ay mayroong katotohanan? Pinangunahan naman ni dating Senador at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino ang isang guided tour sa Aquino Center and Museum sa Tarlac City para sa mga kabataan, vloggers at online influencers. Mahalaga po na maalala natin yung mga panahon yun. Kapag tayo po tumatayo, tumitindig, nagkakaboses, nagkakatapang at nagkakaisa, lahat ng humahadlang ay talagang mahalampasan ng isang taong bayang nagkakaisa. Para kay dating Senador at Senatorial Candidate Rico Honasan na isa sa may malaking papel noong 1986 EDSA Revolution, responsibilidad ng mga lumahok at nakasaksi noon sa mapayapang pag-aklas na ikwento ang mga pangyayari sa mga nakababatang henerasyon. Sana maging aral ito sa atin bilang buhay na halimbawa na iiwan natin sa susunod na henerasyon ng mga pinuno at mamamayan natin. Nanawagan naman si re-electionist Senator Bongo na pangalagaan ang demokrasyang binuhay noon ng EDSA. Sana po'y palagi natin sa liwa bilang sakripisyo ng mamamayan natin noon para may balik mo ang demokrasya sa ating bansa. Tandaan po natin, we must protect democracy at all times. Nakiisa rin ang kandidato ng Makabayan Coalition sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power. Di pa tapos ang laban sa EDSA. Kailangan tayo magsama-sama upang panagutin ang tiwaling at mga hindi maayos na pamamahala sa gobyerno. Ituloy ang laban ng EDSA. Mas lalong nagiging makabuluhan ang paggunita sa EDSA ngayon habang pinaiigting ng Administrasyong Marcos Jr. ang historical revisionism upang baluktutin ang katotohanan at pagtakpan ng malalang kasalanan ng kanilang pamilya sa bayan. Magkaisa po tayo, patuloy po natin ipagtanggol ang ating kabuhay at karapatan ng ating soberanya dito sa ating bansa. Naging inspirasyon para kay Teddy Casino ang People Power para maging campus journalist at aktivista. Sa paparating na halalan, umaasa siyang magiging paalala sa publiko ang diwa ng EDSA para maghalal na mga lider na totoong para sa tao at para sa demokrasya. Lumahok din sina Mimi Doringo at Alina Damo sa mga protesta sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Para kay Senatorial Candidate Luke Espiritu, hindi pa tapos sa mga ipinaglaban ng EDSA dahil kailangang gapiin aniya ang mga puwersa ng kasamaan at kadiliman. Naniniwala si Calio de Guzman na mahalagang gunitain ang EDSA dahil paalala ito sa kayang gawing pagbabago kung nagkakaisa ang mga Pilipino. Umaasa naman si Heidi Mendoza na magiging paalala ang EDSA na dapat panagutin ang mga umaabuso sa kaban ng bayan. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Okay, yan po ang mga mensahe ng elected incumbent mga incumbent na elected leaders natin dyan po. So, dito po sa Manila o dito sa Pilipinas. And also some messages aid by sabihin natin mga aspirants to be part of the Senate during this or after the May 12 midterm election. Now, the question is, during the non-working holiday yesterday, kasi ang daming mga programs po about the anniversary ng People's Power. Some people were questioning, continue ba ang kampanya ng mga kandidato natin yesterday, na continue sila, and kung if they did their campaign sortie, saan sila po. Now, I have a clipping here.
that I would like to share with you. And so that you will be able to know kung anong ginawa ang mga kandidato for senador during the celebration, 39th anniversary of People's Power. Okay, let me share this video clip sa inyo po. Nandito po. Alam. Busy din ang mga kandidato natin kahapon. And tayo din po, busy. We are trying to cover. Hold on, nandito po. Kasi as we speak now, Hold on, nandito. Ang report ni Ria. Kamusta mo dyan? Kamusta mo dyan? magandang hapon sa inyo dyan lahat sa Storycon. Ngayon, hindi pa tayo mismo sa tapat ng EDSA People Power Monument. At itong Southwest Lane ng White Plains Avenue, yung kanan, no, ng EDSA ay punong-puno na ng mga estudyante at ng iba pang mga miyembro ng iba't ibang progresibong grupo. Kasi as we speak now, merong ongoing na activity itong ating mga kababayan dito bilang pag-alala nga dito sa EDSA People Power Revolution 39 years ago. Anong estimate mo, Ria, sa dami ng tao? Ang information na nakuha natin kanina, pagdating halimbawa sa mga estudyante, mga more than 500, no? Sa ngayon kasi ang nakikita ko, ang sarado talaga sa mga motorista, itong Southwest Lane. Pero sa natatanaw ko ngayon, nag-spill over na, no? Medyo tumatawid na sa kabilang side. So, yung mga sasakyan, medyo nahihirapan na sila. Usually kasi dalawang lane, di ba, sa bawat side. Pero ngayon parang isa na lang sa hirapan ng tumalo yung mga sasakyan ngayon. Yung pinapakita dito, Ria, ay basically ito yung Makabayan Block. Ito yung sinasabi mo na mga 500. Nasaan yung isang grupo pa, yung CCGG, yung Clergy and Civilians for Good Government. Nagaling dapat ng EDSA's Ride. Nandiyan na ba sila? Nakahalo na ba sila dyan? Hindi ko kasi, oo, sa kinatatayuan ko kayo, Sir Ronald, mga estudyante yung natatanaw ko. Yung sa kabilang ulo, yung may gate din ng Campo Aguinaldo, nandun yung mismong stage. So, tingin natin nandun talaga yung mga miyembro at ang taga-suporta ng Makabayan groups, no? So, hinahanap natin yung isa pang grupo, medyo hirap lang tayo tanawin sila. Pero ngayon, talagang puno-puno ng mga tao, no? Except dito sa mismo stage ng People Power Monument, kinlear ito ng mga otoridad at ito lang dedicated space lang sa mga nagpo-protesta yung kanilang ibigay. Wala ba ngayon, Ria, yung dating ginagawa, yung ginagawa dati ng FBR, tsaka ng Enrile, yung, ang tawag doon? Recreation ng jump. Reenactment, yung reenactment. Wala na ngayon talagang ganyan, totally. Wala na. Walang mga gano'n, no? Nagsimula ang araw dito sa EDSA People Power Monument sa pag-aalay ng bulaklak ng Quezon City government officials at iba't iba pang mga lead agencies gaya ng NHCC. Tapos, pagkatapos nun, ay ito na ngayong hapon, yung marcha ng mga progresibong grupo. Wala tayong nakitang mga ganong reenactment or para pagkasadula nung nangyari 39 years ago. Itong mga nag-rally o mga nagprotesta at nagmarcha, ang notable lang is kahit hindi nila ginawa yung ginagawa noon nila FDR, yung mga lugar na pinupusyanan nila, yun din yung mga historical landmarks. So, nagsimula sila sa Krame, papunta dito sa White Plains. Okay, yun po ang sitwasyon na kahapon dyan sa Extra Shrine. And nandito na po ang video clip, ang mga senators natin, no? Mga senators aspiring to be senators during the celebration yesterday. Did they go for campaign sorties or nag-rest sila po? Nandito po, let's listen to this. Hold on, ha? Saan na yun? 145. Hold on, ha? Okay. Nandito po ang video clip that I prepared for all of you. Let's listen to this po. Sa Butulan, Zambales nagtungo para manuyo ng mga botante ang isa sa mga pambato ng alyansa para sa bagong Pilipinas na si Senator Amy Marcos. Nakipagdialogo siya sa mga magsasaka ng mangga doon.
Ang isa pang manok ng administrasyon ni si Senator Bong Revilla, naglibot naman sa Laguna. Nag-motorcade siya sa Calamba, Cabuyao at Los Baños. Ang isa namang pambato ng Partido ng Demokratiko Pilipino o PDP na si Atty. Jimmy Bondoc nag-courtesy call sa alkalde ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pagkilala raw ito sa paunguna ng lungsod sa top 10 fastest growing highly urbanized city. Ang kanya namang kapartido na si Senator Bongo dumalo sa pagtitipon sa Pasay para sa paggunita ng anibersaryo ng EDSA People Power. Binigyan din niya rito ang kahalagahan ng pagprotekta sa demokrasya ng Pilipinas. Nakipaglaro naman sa mga PBA legends ang isa pang manok ng PDP na si Senator Bato de la Rosa sa Parañaque. Dito hinikayat niya mga kabataan na maging aktibo sa sports at lumayo sa illegal na droga. Nakipag-usap naman si dating Senador Kiko Pangilinan sa Philippine Councilors League of Occidental Mindoro sa Quezon City, bago yan. Nagtungo siya sa Makati para daluhan ng isang pagtitipon para sa People Power Anniversary. Ang independent candidate naman na si Ariel Quirubin tumalo sa Vice Mayor's League event sa Maynila. Dito iginiit niya na kailangan ng masulidong pagtindig ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Sa Pasig City naman, magkasamang nanuyo sina Luke Espiritu at Calio de Guzman. Isa si Espiritu sa mga naging speaker ng programa para sa anibersaryo ng People Power. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Okay, nakita natin po na busy-busy din ang mga kandidato natin while the entire Filipino community or nation celebrated the 39th People's Power Anniversary po, no? People's Power Anniversary. Now, next issue natin po is about the PhilHealth. Ano ba nangyari sa PhilHealth po? And as what I mentioned earlier when I opened this program, now we are talking about ang PhilHealth issues po. So, let me share first with you itong video clip about PhilHealth po. And of course, later on, I will share you also a portion of the oral argument yun sa Supreme Court po, no? Sa Supreme Court. And between sino ba ito? Between ang soldier natin, si Menardo Guevara and Justice Amy Lazaro, Amy Lazaro, sandali, ha? Meron tayo. Sino ba yan? Si Justice Amy Lazaro Javier po, no? During the oral argument. I think that was the second time na po na organized itong oral argument about the PhilHealth issue. So in the meantime, let's listen to this interview or this video clip that I would like to share to all of you. To all of you. Hold on, saan na tayo? PhilHealth, the 151. Hold on. 151. Alright, dito po 151. Sandali. Parang 151. Saan ito? 151. Hold on, sandali lang po. 151. Saan ang 151? 154. 151, where are you? Okay. Andito po. Let's listen to this. Nuliksa ni Supreme Court Associate Justice Amy Lazaro Javier ang pagmamadali ng gobyerno sa paglilipat ng hindi nagamit na pondo ng PhilHealth sa National Treasury upang pondohan ang mga proyektong nakapaloob sa unprogrammed appropriations, kahit na fully funded na ang mga ito sa 2024 budget. With respect to the PG and Bridges project, per DBM's budget of expenditures and source of financing FY 2024 report, the PG and Bridges project appears to be fully funded by the Export-Import Bank of Korea.
in the amount of 174.49 billion plus. Is there an urgency to transfer the PhilHealth funds when the project is already fully funded? Your Honor, this is a matter really of delving into the wisdom of the legislature in allocating funds. Yes. So what we, Funding a project that is already fully funded under the category of unprogrammed funds. I didn't quite get the Programs. question. Your Yes. Honor. Pardon me. Yes. Export-Import Bank of Korea has loaned the Philippines 174.49 billion plus. Yan po. Ha? Yan po. Alright. I'll try to get the continuation of that video recording. And later on, I will share it with you. In the meantime po, nandito na. You hold on, You hold on. So that you will really understand yun nasa oral argument po. Nandito. Let's listen to this. Project that has already been identified and sufficiently funded is considered to be non-implementable for the given fiscal year, then I think it is the decision of the Congress in the exercise of its policy or wisdom, so to speak, to move it to the unprogrammed appropriations in the meantime. Yes. All right. So, has the government moved this amount to the unprogrammed funds of the government? There are so This sorry. Export-Import Bank of Korea loan, has the government moved it to unprogrammed funds? We will have to check on Yes, that. please check on that. Yes, whether that has been actually transferred only or removed altogether. Yes. Because there were certain removals made by the Congress in the proposed infrastructure or other projects How of the can the government. government have removed this when it is a loan specifically for that purpose? It is something that can be deferred, Your Honor, even Yes, if it's what is the funded. reason for deferring it? Your Honor, I cannot speculate on the Correct. reasons of the I go now, congressman. yes, to my next question. Has the government spent even a single centavo from that loan, considering that the project has not even started? Well, there is nothing to spend for if the project has not even started. Your So where is the money? The money went presumably to the National Treasury for the purpose of using it for projects and programs under the unprogrammed So we have appropriations. unused funds for the project, and yet we still got money from PhilHealth to supplement this fund that has been unused for years. Not automatically, Your Honor, because even if the funds, even if the sources of funds under special provision, number one, of the unprogrammed appropriations is already there and is ready to be used for the projects under the unprogrammed appropriations, it is still a question of whether the implementing agency is ready to implement that project. So if the implementing agency does not think that it can implement such a project within the given year, then it will not ask for any allocation under the unprogrammed appropriations. Yes, but aside from the foreign funding from Korea for this project, in 2022, there was additional funding from the GAA for this project in the amount of 50 million in 2022. In 2023, another 57 million.
This is over and above the Korea Export-Import Bank of Korea loan. Where did this money go when the project has not even started? We will check on that, Your Honor, because that is a very specific project which we have not really examined. Yes, We're please looking do at that. the totality of all the projects that were defunded or where the allocations have been reduced, and or some projects that had actually been removed from the program appropriations under the NEP, and which may have found themselves in the unprogrammed appropriations. Yes, Mr. Solicitor General. And based on the special allotment release order, the use of funds for the PGN Bridge project is released on a quarterly basis, showing that the payment of funds is done in phases. More, based on the press release of the local government of Iloilo on the project timeline, the construction period for Section A, which is the 13-kilometer Panay-Guimaras project, is from a third quarter of 2025 up to the fourth quarter of 2028. Given these premises, what is the urgency of remitting the subject funds if the construction of the PG and Bridges project has already been funded and has yet to start in 2025? Your Honor, the urgency is on the use of these available funds for all the projects listed under the unprogrammed appropriations. There are so many of them. I think 57 different Yes, and purposes. it's one of them. And it's one of them. And it shows that it has had multiple fundings. All right. On maintenance of national roads, which national roads are we referring to? Okay, yan po ang oral argument between Solgen, no? Solicitor General ng Pilipinas, si Solgen Minardo Guevara, and si Justice ng Supreme Court, si Justice Amy Lazaro Javier po. And finally, I think this will be my last video clip that I'm going to share with you today sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And let's listen to Attorney ang storya regarding si Attorney Lechon po, no? Lechon. And saan na yun? Wait, hold on. Saan na yun ng clippings? 346. Alright. 346, my dear. 346, nandito po ang report. Niya. So paano Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang health reform advocate na si Dr. Tony Liachon para questionin ang zero subsidy ng PhilHealth 2025 national budget. Ayon kay Liachon, labag sa saligang batas, kasing tax law at sa universal healthcare law ang hindi paglalaan ng susidiya sa PhilHealth. Anya, ito unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan ng bansa na hindi binigyan ng pagpapahalaga ng Presidente at ang Senado at Kamara ang kalusugan ng mga mamayan na ginagarantiyahan ng konstitusyon. ngayon si President Bongbong Marcos bilang Pangulo, hindi niya pinondohan yan, bagkus siniro niya. So paano ho ngayon matutupad yung adhikain ng Universal Healthcare Law na mag-i-increase ka ng benepisyo at mabawasan ang premium rate natin percento ng ating GDP. So sa pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth, pinapakita lang ho ng administrasyon at ng bicameral ng lower house at ng Kongreso na hindi nila priority ang kalusugan ng bansa natin. Basic right to yan. Dapat ang pinakamataas na ibibigay mo ay kalusugan at saka edukasyon. Sa kanyang petisyon, hiniling ng doktor sa Supreme Court na mag-issue ng TRO para ipahinto ang implementasyon ng 2025 General Appropriations Law kaugnay sa zero subsidy ng PhilHealth.
Nais din ni Leachon na atasan ng Korte Suprema ang mga kinukulang ahensya na paglaanan ng mga pondo ang PhilHealth alinsunod sa mga batas at konstitusyon. Ngayon, as we speak, dyan po ako sa PGA nag-aaral ng cardiology. Madaling araw pala nakapila. Kung excess talaga ang funds ng PhilHealth, bakit ang dami nakapila dyan? Bakit to ang dami nagmamakaawa pa rin dyan kung sobra ang pera natin? Eto, Supreme Court, dyan lang sa kabilang PGH, ang Malacanang wala pang kalahating kilometro, ang Department of Finance, dyan lang sa Rojas Boulevard, wala pang kalahating, bulag pa sila para hindi makita ang Philippine General Hospital na pumipila ang mga tao. Samantala, ipinagpatuloy ng Supreme Court ay kalawang araw ng oral arguments sa mga petisyon o sa paglipat ng halos 90 billion pesos na sobrang pondo PhilHealth sa National Treasury. Sinabayan naman muli ito ng mga kilos presta ng iba't ibang grupo para igiit na labag ang nasabing hakbangin. Umapila ang grupong Syntax Coalition, Animal Health Workers at Advocates ng Pang-Suprema na atasan ang gobyerno na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na una nang nailipat sa National Treasury. Panindigan ng mga grupo na iligal at may negatibong epekto sa JHAP numbers ang nasabing fund transfer dapat ay pinapakinabangan ng mga ito hanggang mapunta sa program funds at sa mga kamay ng politiko. Sobra-sobra. Ginagawa talagang political patronage yung kalusugan. No? Hindi dapat magpatuloy ito. Kasi hindi nila pondo yan. No? Ginagamit nilang, inaangkin nila para itaguyod yung kanilang political na ambisyon. Napakalinaw po ng batas natin na kailangan pinupondohan ng gobyerno yung premium na counterpart niya sa PhilHealth. So whether bad or good ang intentions ng gobyerno, ang malinaw po nag-violate sila ng batas. PhilHealth na pondo! Ibalik! Ibalik! Boyd Isino Cruz para sa mata. Okay, yan po ang report regarding ang PhilHealth po issue, no? Medyo mainit nga ng PhilHealth issue dyan dito sa Pilipinas because it involves millions of members, no? Million of members, and timing din po. Election na po, midterm election is coming very soon, sa May 12, and some will be using this as one of their campaign issues po, to lure or to convince ang mga voters to support their candidacy po. So, we already touched about ang celebration ng 39th anniversary of People's Power, ang EDSA po. And of course, I managed to share with you ang mga clips. So, in totality, I would like to say we celebrated ang 39th People's Power anniversary peacefully and okay na din. Normal lang po, natural lang po how we celebrated. Walang maraming huwa-huwa. Ang mga kandidato natin took advantage of the occasion by doing their campaign sorties po. And of course, hindi din natigil ang oral argument na tungkol sa issue ng PhilHealth. And these are the issues, impeachment ni VP Sara, some were saying, sa October pa ba ang voting ng impeachment trial ni VP Sara. So anyway, that's it. I think hanggang dito na lang tayo po. Kasi medyo mahaba na ang programa natin. So, hanggang dito na lang, and I hope maski paano I managed to sabihin natin help give you the latest informations, updates regarding ang political scenario dito sa Pilipinas and some very important issues po. So with this, I would like to say once again to all of you, hanggang dito na lang, and sana po today will be a very sabihin natin na exciting and memorable day for each and every one of you. With this, Nico Fabel would like to say thank you very much for making me a part of your day today. But before I will conclude my program today, I would like to say good morning
good afternoon, and good evening. Kung sa malayo pa po, we say it, salamat pagi, salamat patang, and salamat malam to each and every one of you, especially to Snowy Apolinario, who is also watching my program today. Thank you very much. So, with this, Malaysia, Sabah, the Philippines, God bless us all, and I'll see you tomorrow. Bye.